Ben. I'm a sweeper. I'm a chivalrous guy who will risk any danger to get what I need. What are you babbling about? Huh? Hey, want me to read your future? I read coffee grounds out of the machine in the back. That's a bunch of BS. In your future, you will... wait. Never mind. In my future, what? Basically, it says all kinds of bad stuff is gonna happen. You don't want to hear that. Well, I do now! Napakasarap pakinggan ng sigaw mo, parang musika. Anong ginagawa mo? Sawa ka na bang mabuhay? Sige, lumapit ka lang sa akin. Maya-maya lang tunaw ka na. A bewildered cat. Finders keepers! Ang sarap uminom ng gatas pagkatapos kumanta. Kung palagi kang mauupo rito na hindi man lang gumagalaw, tutukain ng uwak yung ulo mo. Sige ka! Nagmo-moon gazing ka kasama ng pusa? Ibig sabihin, inubos ko yung gatas na para sa pusa mo? Sorry, hindi ko sinasadya. Masyado lang ako nauhaw. Pero kasalanan mo rin to dahil hindi mo ako pinigilan. At saka isa pa, kung hindi dahil sa pagdating ko, baka tinukanan ng uwak na yan ng tuktok ng ulo mo. Nakakatawa ka. Akala mo ba cool kang tao porque bihira kang umimik at pusa lang ang kaibigan mo? Oo nga pala, bakit hindi pa dumarating yung kaibigan mong pusa? Huh? Aba, ibang klase, ang ganda ng baril mo. Huh? Pero teka lang, bakit ka ba may baril? Ikaw din naman meron eh. Huh? Tadan! Siguro nga medyo hindi halata, pero isa rin akong sweeper. Eh, ikaw? Alam ko na ang sagot. Mukhang pareho tayo. Akin na rin lang to, ah. Ang sarap! Salamat, ah. Sa tingin ko, mukhang hindi na darating yung kaibigan mo, eh. Huwag ka nang masyadong tumambay dito sa labas. Sabi ko na sa'yo, tutukain ka, eh. Sige, alis na ako. Hindi pa ako kumakain simula kanina umaga eh. Teka muna, ano kaya masarap orderin? Sorry, pero hindi ko na yan ililista. Oo naman, alam ko na yan. Pero to, libre to. Talaga, salamat. Last na yan, hindi ka na makakalibre ulit. Pwede bang ito na lang ipabayad ko? Ano naman ang gagawin namin dyan sa luma mong relo? Kung walang kita sa pagiging sweeper, baka hindi ka maghanap ng ibang trabaho. Hindi, nagkataon lang na hindi tugma sa talento ko yung naging target ko. Walang pera sa pagpapakabayani. Di ka ba na ba naawa sa mga anak mo? Ano? Anak? Kaya kumilos ka na. Ano? Okay ba, Manong? Bagay sa tinapay ang butter. Hindi, mas bagay yung marmalade. Hindi, mas masarap sa tinapay ang strawberry jam. Sabi niya mas masarap ang butter eh. Hindi, mas masarap ang marmalade. Marmalade ka dyan, strawberry jam ang mas Hindi, masarap. butter! Butter! Mas masarap ang keso! Tama, maghahanap na lang ako ng ibang trabaho para kumita ako.
Mahal na kinapatong sa Oo nga. May gagawa kaya niyan? Ewan ko lang. Basta hindi ako, gusto ko pang mabuhay eh. Alam nyo, balita ko lahat ng ipuin niya natutunaw. Masyado naman siya mapanganib para sa 1.8 million. Hindi, mga duwag lang kasi kayo. Huh? Tuloy kayo! Eh wala kayo. Yung po sa kala na huli ko ng isang araw. Daan, pre. Sino ba yung babaeng yun? Nakakagulat naman yun, pre. Hello, Aneta, nandito na ako. Aba! Ikaw pala, Sven! Buhay ka pa pala! Oo naman, kahit papano. Teka, bakit parang depressed ka yata ngayon? Papayaan mo na ako. Wala pa ba trabaho para sa akin? Wala eh, kauubos lang ng malalaking target. Bakit hindi kayo nagtira? 27,000. Ito 20,000. Ito naman 15,000. Masyado naman maliliit. Ito na lang siguro. Si Tony K. 50,000. Huh? Hoy, bumalik ka rito! Pare, nauna ako dyan eh. Huwag ka nung mga harap, hindi mo siya kakayanin. Tulungan mo ako, Mama! Hinahabol ako ng masasamang lalaki. Mama, tulungan mo ako! Huwag kang mag-alala, isa-isa ko silang sisipa. Walang sino mang sinasato itong mga bakal na hawak namin! Eh, hindi ka ba katakas? Hoy, Sven! Sige! Wala. Ganito siguro talagang kapalaran ng isang gentleman. Kayong lahat, lumayo kayo sa magandang babaeng yan. Dahil kapag hindi niyo siya nilayuan, tuluyan na mainis ang gentleman na to. Sino naman ang matandang yan? Isang matanda na gusto na yata mamahalam sa mundo. Huwag mo kami pakialaman, tanda. Wala kayong karapatan para tawagin ako matanda! Isang gentleman! Sumunod ka sa akin, miss. Mag-jam muna tayo. Pagwasensya mo na ako. Kanina pa kasi Ako pala si Elena. Huwag ka mag-alala, magpakabusog ka lang. Tutal naman, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Naku, hindi. Wala lang yun. Sandali, matanong nga kita, miss. Masama ba talaga yung mga lalaking Bigla yan? na lang nila akong inatake. Pero nagawa mo silang patigilin sa loob lang na isang kisap mata. Nakakabilib ka. Wala yun, miss. Ginawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang gentleman. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako nga pala si Sven Volfid. Isa lang akong ordinaryong sweeper. Para sa akin, hindi ka ordinaryo. Hindi. Ordinaryong tao lang talaga ako. Pero, meron sana akong hilinging pabor sa'yo, Sven, kung okay lang. Sige, walang problema. Ano ba yan? Yung kapatid ko. May kapatid ka? Kinidnap yung nakababata kong kapatid na babae. Iligtas mo siya. Ang magiging pabuya mo ay ito. Alam ko na ang sagot. Mukhang pareho tayo. Number 13, itong bago mong mission. Tama. Alam ko na ngayon ang sagot. Mukhang pareho tayo.
Pasensya ka na. Ngayon lang kasi ulit ako nakakita ng ganito kalaking pera, nakakapanibago. Saan ka naman nakakuha ng ganyang karaming pera? Inipon ko yan para magamit bilang ransom sa kapatid ko. Pero kung papayag ka na iligtas siya, ibibigay ko na lang sa'yo ang lahat ng pera niyan, Sven. May ideya ka ba kung saan nagtatago yung mga kumidnap sa kapatid mo? Oo, at alam ko kung sino siya. Abahay kung ganun pala, mas maganda kung tumawag ka na ng pulis. Mas ligtas yon kaysa sa humingi ka ng tulong sa kanya. Hindi siya yung tipong makakaya lang ng mga pulis. Ha? Sabi mo nga sa akin, sino ba talaga siya? Si Torneo Ludman. Torneo? Yung nagbebenta ng mga armas. Oo, Anong kinalaman ng kapatid mo sa isang taong nagbebenta ng armas? nagpapanggap siya bilang isang gangster. Pero mas malala pa rin ang mga nagawa niya. Hindi nga ako makatulog gabi-gabi pag naiisip ko yung mga bagay na posibleng ginagawa niya sa kapatid ko. Hawak ngayon ng kapatid mo ng isa sa mga pinakamalupit na tao na bubuhay. Alam ko yan. At alam ko rin mahirap to para sa'yo. Ha! Mahirap? Ano ba sinasabi mo? Para sabihin ko sa'yo, parang bata lang ang tingin ko kay Torneo. Sisiw na sisiw lang siya sa akin. Talaga? Ibig sabihin nililigtas mo na ang kapatid ko? Salamat! Napakasaya ko, Rins! Rins? Sinong Rins? Wala. Ang ibig kong sabihin, ang bango ng ginamit kong hair rinse. Kaya, ang saya-saya ko ngayon. Masarap ang pakiramdam ni Elena. Bakit? Gusto mo pa ba? Tama na. Ay, nako. Oo na, sige na nga. Talaga palang mahilig ka sa pusa. Magandang gabi sa'yo. Bakit nandito ka? Pumunta ka ba rito para makita ako? Hindi. Nagbibiro lang ako. Aba, may isang bote ng gatas. Ang sarap! Maraming salamat ha. Nauuhaw kasi talaga ako eh. Sandali lang. Baka naman nilagyan mo ng gayuma ang gatas na to. Ba't wala ka nilagay? Bakit ba masyado kang tahimik? Magsalita ka naman. Mag-comment ka sa panahon o sa langit. Yung mga ganun. Bakit kakaiba ka? Ha? Kakaiba yung suot mo. Anong kakaiba? Traditional clothes to mula sa Zipang. Ang cute-cute nga eh, di ba? Hindi rin. Ano ka ba? Kahit labag sa loob mo, sabihin mo na lang na cute para matuwa ako sa'yo! O, paano? Ang mabuti pa, lumakad na ako. Lumakad? Oo, meron pa kasi akong trabahong kailangan gawin. Sweeper ka ba talaga? Oo. Matagal na rin simula nung magkaroon ako ng malaking target. Tadan! Yan ang target ko, si Preta Ghoul. May patong sa ulo na 1.8 million. Mabagsik siyang kriminal at pulang-pulang 16 na tao nang napaslang niya. Kalaban siya ng kababaihan. Hindi lang siya basta ordinaryong kriminal. Oo, tama ka. Isa siyang halimaw. Ayon sa mga nakasaksi, naglalabas ng makamandag na laso ng mga kamay niya. Natutunaw ang anumang hawakan niya, kaya lahat ng biktima niya... Sigurado ka bang kaya mo siya? Aba? Ano ginagawa mo? Pinipigilan mo ba ako? Bakit? Nag-aalala ka para sa akin?
Huwag mong mamaliitin ang kakayahan ko, pwede ba? Kaya ko siyang pabagsakin kahit nakapikit ako. Gagamitin mo ba yung baril mo? Hindi naman porket isa akong sweeper, kailangan ko na kumitil ng buhay. Kalokohan. Inimbento ang baril para kumitil ng buhay. Depende yun kung paano mo siya gagamitin. O paano? Mauna na ako. Iyon ang 17 biktima. Pang-18 biktima. 19 na biktima. Ikaw ba magiging pang-20 biktima? Isa tong malaking karangalan. Ikaw pa mismo lumapit sa akin. Pretagul! Panghuli na to! Wala ka nang ipapahamak! Bakit susubukan mo ba akong hulihin? Mas lalo akong ginagana sa mga babaeng malakas ang loob kagaya mo. Nasaan ka? Magpakita ka! Pretagul! Nandito ka lang pala. Espesyal ka. Ikaw ay 20 biktima. Halika. Dahan-dahanin natin to. I-enjoy natin tong dalawa. Bakit ka ba lumalayo sa akin? Ayan, nasira na tuloy yung yukata ko. Paborito ko pa naman to. Bakit ba ganito? Bakit ba ayaw tanggapin ng mga kababaihan ang pagmamahal ko? Bakit kayo ganyan? Lahat naman binibigay ko! Sige na! Tanggapin mo na ang pag-ibig ko! Hoy, halimaw! Layuan mo ang weirdong babae yan. Weirdo? Sige na. Kapag hindi mo siya nilayuan, buburahin ko yung mukha mo. Hindi mo ako mapipigilan sa simpleng bala lang. Kaya wala rin kwenta yan. O ano? Nakita mo na. Wala magagawa sa akin ng baril mo! Yan ang akala mo. Aray ko! Naipit ako! Sa wakas, nahuli na rin si Pretagol. Bakit hindi mo siya tinapos? Oo nga, no. Bakit kaya? Siguro sabihin na lang nating, hindi ko kasi gustong gawin ang bagay na yon. Kung hindi kailangan pumaslang, edi wag gawin. Tama, yun ang sagot sa tanong mo. Hanggang sa susunod uli. Oh, huwag kang matakot. Hindi ka matutunaw pag kinamayan mo ako. Paano tayo naging pareho? Sinabi mo yun ng isang gabi. Ah, ganun ba? Teka, bakit nga ba? Siguro dahil mahilig tayong tumambay sa mga rooftop. Diba? Huh? Ayun, kaya magkapareho tayong dalawa. Number 13. Ikaw ba yan, Belze? Bakit hindi ka sumunod sa pinag-uutos? Pero sige, pagbibigyan kita. Palalagpasin ko muna ang ginawa mo. Pero hanggang ngayon lang to.
Kumpleto ng lahat ng mga kailangan. Seryoso ka ba talaga sa balak mo? Bilang isang gentleman, hindi ko magagawang papayaan ng isang babae. Mag-iingat ka. Sa totoo lang, wala akong tiwala sa Elenang yun. Hindi rin gawain ng isang gentleman ang basta nalang maghinala sa isang kawawang babae. Sven, teka lang! Oh, Sandali! Sasama ako! ano sabi mo? Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Masyado ako nag-aalala. Gusto ko mailigtas ang kapatid ko. I'm infiltrating the clifftop hideout of one bad guy gangster. What do you mean? You weren't watching? I trek all the way into the mountains to save the life of a poor innocent little girl. But the second I get there, what do you know? Black Cat is standing right over her with that steely gun of his pointed at her head. Cut that out, Black Cat, or you'll have me to deal with. Don't you even have a heart in that cold black chest of yours? Kasalukuyang nasa rest house ni Torneo ang kapatid ko. Rest house? Hindi yun ang pinakabahay niya. Hindi, pumupunta siya sa rest house niya tuwing ikalawang Sabado ng buwan. Once a month siya pumupunta sa rest house niya kasama ang hostage niya? Ah, oo. Medyo may pagka-weird yung ginagawa niya, no? Hindi. Itong ginagawa natin ang may pagka-weird. Eh, ang dami kasi nakabantay sa front entrance, eh. A Cat in the Dark. Teka, ano ibig sabihin nito? Buhay pa sila. Sino may gawa nito? Mukhang nawalan sila ng malas sa isang tira lang. Sven, halika! Sa tingin ko, nando sa taas yung kapatid ko! Si Black Cat. Ibaba mo yan! Bakit nandito ka na naman? Huwag mo akong istorbohin. Hindi pwede. May mga utang akong kailangan bayaran. Ano kasi? Bata lang yan. Bakit mo yung ginagawa sa kanya? Mahawa ka! Pakawalan mo ang batang yan! Gagawin ko lang ang tungkulin ko. Oo nga pala. Alagang pusa ka nga pala ng Kronos. Dugo. Masyadong malakas ang amoy ng dugo. Ibaba mo yan! Kayo rin, ibaba niyo yung armas niyo at itaas niyo yung kamay niyo. Magandang gabi sa inyo. Malaking karangalan na magkaroon ng bisita dito sa mansyon. Sa wakas, dumating din ang Big Boss. Kaya lang masyado kayo mapanganib para maging mga ordinaryong bisita lang. Mapanganib kami. Pare-pareho lang tayo eh. Medyo may kadaldala ng isang ito ah. Kakainin mo rin ang mga sinasabi mo yan. Medyo nakakalungkot nga lang dahil itidispatch namin kayo ng maaga.
patakan niyo! Bilis! Hindi, wag! Baka tamaan niyo si Eve! Alam ko na, si Black Cat yun. Kahit gaano karaming dagapan dumating, sa bandang huli magiging biktima lang sila ng aking obra maestra. Isang magdamag na ang nakakalipas. Pero bakit wala man lang sumusunod sa atin? Ah? Ano yan? Ba't ka nakasuot ng ganyan? Alam mo kasi, kahit magsaserve ka lang ng kape, kailangan presentable pa rin ang itsura mo. Ganito ang manners na isang totoong gentleman, Miss Elena. Ah, ganun ba yon? O sige, gets ko na. Alam mo, Elena, sa tingin ko, ito na ang tamang oras para ipagtapat mo sa akin kung ano ang katotohanan. Wala na rin kwenta kahit ilihim mo. Dahil hindi mo siya tatawagin ng basta bata lang kung talagang kapatid mo nga siya. Isa pa, bakit pagtatangka ni Black Cat ang kapatid mo? Malabo kung iisipin, hindi ba? Bukod doon, nung sinabi mo sa akin na kinidnap siya ni Tornio, nagduda na ako agad. Alam ko kung sino ka. Ikaw ang mahusay na magnanakaw na si Rinslet Walker. Kung gano'n, nabuking mo na pala ako. Mahusay ka talaga, former International Bureau of Investigation agent Sven Volfeed. So ngayon, ano ba talagang binabalak mong gawin? Kukunin ko yung bata. Kung hindi mo alam, isa siyang ultimate bioweapon. Anong sabi mo? Ultimate bioweapon? Pamilyar ba sa'yo ang term na nanotechnology? Oo naman, narinig ko na yun dati. Ang mga nanomachines ay mga engineering technology na gumagamit ng ultra-small robots na 1 billionth of a meter ang sukat. Ganun ang nanotechnology. Kung tutuusin, ginawa yon para gamutin ang mga sakit na wala ng lunas sa pamamagitan ng pag-iiba ng DNA at para makagawa ng bagong substances sa pamamagitan ng pag-iiba ng atomic compositions. Pero, nabalitaan mo ba yung pagkasira ng isang military facility noong mga nakaraang taon? Naging usap-usapan din yon. kung hindi ako nagkakamali, yun yung nangyaring pagsabog ng isang ammunition storage. Mahigit 10,000 ang naging casualties. Isa talaga yung kakilakilabot na aksidente. Paano kung sabihin ko sa'yong hindi yun aksidente? Huh? Ano ka mo? Ang totoo kasi, kagagawa ni Tornio ang aksidenteng yun. Ang motibo niya ay para nakawin ng nanotechnology na nakatago sa loob ng facility na yon. Pagkatapos, ibebenta niya bilang isang military weapon. Hindi ka panipaniwala. Napakaraming inosenteng buhay ang sinakripisyo niya ng dahil lang sa bagay na yun. Sandali, ibig sabihin? Oo. Yung ninakaw na nanotechnology ang ginamit nila para buuin ang ultimate bioweapon. Ang batang yun. Eve ang pangalan ng batang yun, hindi ba? Kung ganun, binabalak mo nakawin yung nanotechnology data. Ano, tama ba ako? Aba, syempre naman! Meron pa bang ibang magagawa ron bukod doon? Kapag sinoli ko na yung data sa militar, edi napakalaki ng reward na makukuha ko, hindi ba? Isipin mo, napakalaking pera nun, hindi ba? Oo, malaki nga. Uy, teka lang, saan ka pupunta? Bibili ng yo. Hindi na mainit. Oo nga pala, alagang pusa ka nga pala ng Kronos. Master Tornio, patawarin niyo po ako! Hindi na po ako uulit! Capital punishment ang kabayaran sa ginawa mong kasalanan. Oo, inaamin ko. Kasalanan ko nga dahil nakapasok dito yung dalawa.
Pero sino naman na mag-aakala na pupunta rin pala sa rest house ni Master Torneo si Blackat? Hindi lang pusa ang hinayaan mo makapasok. Nagpapasok ka rin dito ng 2 daga. Oo na, tama na yung kadaldalan mo, Flint. Ikaw naman lalaki kung gusto mo pang mabuhay, tumakbo ka na. Naiintindihan mo ba? Maglalaro tayo ng habulan. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, simulan mo na ang pagtakbo mo. Eve, ikaw ang taya. Habulin mo siya. Ako ang hahabol sa kanya? Isa kang halimo at kailangan mong habulin ang biktima mo. Naiintindihan mo ba? Isa akong halimaw. Halimaw? Nakakaamoy ako ng dugo. Bakit, Eve? Ano bang problema? Bakit hindi mo pa siya tapusin? Hindi yun tama. Ah, Hindi siya ang tamang biktima. Hindi ko siya dapat tapusin. bilang isang sandata sa palagay ko marami pa siyang kailangan matutunan. Pero dahil sa kakayahan niya mag-morph, ibig sabihin nun, umuusad pa rin tayo. Konting panahon na lang ang hihintayin natin. Magiging kumpleto na siya. Ano nangyari dito? Tumabi kayo. Ano ginagawa mo? Bakit nandito ka? Bumalik ka na dun sa kwarto mo. Tumabi kayo. Sabi nang bumalik ka sa kwarto mo eh! Manang, 2 kahangyo. O, eto. Ano na kayang susunod kong gagawin? Isa siyang ultimate bio-weapon. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Hindi ako dapat mag-ingay. Sino ka? Ano yung sabi mo? Sino ka? Ha? Munting binibini. Ano naman ang ginagawa mo rito sa ganitong lugar? Isa akong... Isa akong halimaw. Huh? Halimaw. Steve! Nasaan na siya? Bossing, kanina pa namin siya hinahanap pero wala. Ano sabi mo? Hoy, Flint. Master! Oras na merong mangyari masama kay Eve. Alam mo na kung anong susunod doon. Huwag kayong mag-alala. Bilang paniguro, naglagay kami ng transmitter sa bracelet na suot ni Eve. Sandali. Maalala ko nga pala. Anong ginagawa mo dito? Ano bang klaseng lugar to? Huwag mo sabihin sa akin naliligaw ka. Naliligaw? Hindi. Isa akong halimaw. Kaya kapag hindi ako nahuli, hindi rin matatapos ang larong habulan. Oh? Okay, naiintindihan ko na. Ano bang ginagawa mo dito?
Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na dito ako para hulihin siya. Nandito ako ngayon kasi... Tama, para magpakain ng kalapati. Ang kukuyot kasi ng mga kalapati. Pagkain? Ha? Oo! Ang alam ko may pagkain ako rito eh. Teka, nasa na nga ba yun? Naipamigay ko na pala kanina, kaya wala na natira. Ganun ba? Huh? Huwag kang mag-alala. Bibili na lang ako ulit. Dito ka lang, ha? Salamat po, sir. Balik po kayo, ah. Oh, eto. Ice cream. Pagkain ng ibon? Oo, pero bago sila, tayo muna kakain. Malamig pala ang ice cream tsaka matamis. At hindi lang yun. Kahit matamis siya, wala siyang maasim na aftertaste pagkatapos mong kainin. Huh? Eto, ipunas mo sa bibig mo. Talaga bang sandata ang batang ito? Ice cream. Masarap ang ice cream. Kung sa ice cream pala nagkakaganyan ka na, magwawala ka pag natikman mo yung ibang masarap. Magwawala? Kung hindi mo alam, napakarami pang masasarap na bagay dito sa mundo. Masasarap na bagay? Oo, kaya ng steak, beer. Hindi, mga paborito ko pala yon. Pero magugustuhan mo yung cake, chocolate, tiramisu, yung almond jelly. Ang mga gentleman kasing kagaya ko, hindi mahilig sa matatamis. Ngayon ko lang natuklasan na napakaraming bagay pala dito sa mundo ang hindi ko pa nalalaman. Eto, tignan mo ha. Eto! Okay, di ba? Gusto mo bang kumain na mas masarap sa susunod? Kumain ng mas masarap? Oo! Bukod sa matatamis, marami pang masasarap na pagkain dyan. Kagaya ng curry rice, hamburger steak, spaghetti. Ibig mo bang sabihin, sasamahan mo akong kumain ng mas masarap? Oo, pangako yan. Pangako. Pangako. Oh, tingnan mo. May binibenta palang crepe doon, no? Dito ka lang, ha? Teka, pipili lang ako. Alin kaya mas masarap? Kailangan mo na umuwi. Sandali! Hindi! Teka, ibalik niyo siya! Pangako. Amoy ng dugo. Kumusta? Kagaya ng inaasahan ko, napaka-astig mo pa rin tignan, Train. Kumusta ang buhay-buhay? Kung nagkakaproblema ka sa mission mo, pwede kong ialok ang serbisyo ko. Wala kang kinalaman sa misyon ko, Creed. Oh? So ano nangyari? Nakita mo na ba yung babaeng bioweapon? Sa totoo lang, hindi ako naniniwala eh. Pero posible kaya hindi mo nagawang kalabitin yung gatilyo ng baril mo dahil isa lang siyang bata, ha, Train? Wala namang pinagkaiba ang matanda sa bata pag misyon na ang pinag-uusapan. Oo, tama ang sinabi mo. Ganyan nga ang Train na nakilala ko. Kung wala kang matinong sasabihin sa akin, umalis ka na sa harap ko. Morphing. Siguradong alam mo kung ano yung ninakaw ni Tornio dun sa military base ilang taon na nakalilipas. Tama ba ako? Oo. Ninakaw niya yung data ng nanotechnology.
Gamit ang nanotechnology, gumawa siya ng method of attack. At ayon sa mga sabi-sabi, kaya daw nung mag-transform. Sa pamamagitan ng pag-iiba ng hanin ng body cells, pwede yung maging isang halimaw o maging isang anghel. Pwede rin yung mag-isang datang hindi nagsasalita. Meron siyang kakayahan na mag-morph o magbagong anyo. Ibig sabihin nakita mo si Eve sa park? Tapos bigla na naman siyang tinangay ng mga lalaki? Oo, Eh bakit kalmadong-kalmado ka pa? Dapat kasi dinala mo na lang siya dito eh. wala na tayong magagawa doon. Anong ibig mo sabihin? Meron ako nalamang isang bagay. Ha? Nalaman kong hindi sandata ang batang yon. Isa rin siyang ordinaryong bata. Nagkataon lang kasing kakaiba yung kapaligiran na kinalakihan niya. Kahit isa pa yung nanotechnology, pwede yung magsilbi sa mabuti kung maayos lang yung gagamitin. Kaya bilang isang sweeper, hindi, bilang isang gentleman, hindi ko mapapatawad si Tornio. Sa ngayon, wala pa naman dahilan para mabahala ang sinuman. Dahil sa kasalukuyan, hindi pa naman ako kumpleto ang batang babaeng yun bilang isang sandata. Kaya kung ililigpit mo siya, gawin mo na yun habang maaga. Kung ganon, anong binabalak mo? O paano? Ano na ngayon ang pinaplano mo? Simple lang ang balak ko. Gagawa ko ng gulo para makuha ang atensyon nila. Pag nangyari yon, walang ibang option si Tornio kundi ilabas si Eve. Tapos doon mo siya ililigpit, hindi ba? Doon ko na siya ililigtas. Ang ibig mong sabihin yan, Sa harap na ako atake. Magsisindi ako ng maraming fireworks ngayong gabi. Teka lang, Sven. Masyadong delikado ang plano mo. Oo, pero meron pa rin akong alas. Ano bang ibig mong sabihin? Kapag nasa gipit na sitwasyon na ako, dalawang mata ko na gagamitin ko para tumingin sa kalaban. Yun lang ba yun? Ano ka ba? Engot ka ba o ano? O paano? Oras na para tuparin ko ang isang pangako. tama, Trin. Ganyan nga. Matagal ko lang inaasahan na magiging ganyang katigas ang loob mo. At ngayon na nga ang panahon na yon. Trin, walang dudang ikaw ang pinakaangat sa lahat. I'm the ultimate thief, Rinslet Walker. I had a killer idea of stealing some previously stolen nanotechnology to sell back to the original owners, but things happened to go in a different direction. Now the weapon has thoughts of her own, and Sven's fatherly instincts have suddenly gotten him acting too iffy for my taste. Not to mention that Kronos assassin Black Cat is trying to muck up the works. My plans are falling apart, and all I can do is sit back and watch. Can't anything in this world be easy? Meron pa rin mga nawawalang importanteng elemento sa kanya. Kinakailangan pa rin niya ng isang masusing pag-aaral. Isa pa, dapat siyang pag-ingatan para hindi siya masira. At masigpitan niyo pa ang seguridad para hindi na siya uli makatakas pa. Yes, sir! Sabi ko na nga ba, kahit gano'n pa kaganda ang isang produkto, meron pa rin tong problema. Kung ganon, isa pala akong sandata. A smiling cat. Ano ba yan? Ang taming bantay. Ang higpit ng security, ah. Oh, ano nakita mo ron? May nakita ako nagbabantay sa labas. Mahigit sa 10 ang naroon. Sa ibabaw ng bakod, merong nakakabit ng mga infrared sensors. Sa tingin ko mukhang hindi magiging madali ang gagawin natin pagpasok. Kung ganun, kinakailangan pala talaga natin mabuksan yung main gate. Pero paano naman gagawin yun? Manood ka lang, Rinslet. Teka, ano ba yung ginagawa mong yan? Anong nangyari? Ba't hindi sumabog yun? Bakit? Akala mo ba pasabog yung hinagis ko? Huh? Tapos? Teka lang. Eto pa! Huh? Teka, ano to? Bakit ang daming pusa? Mukhang maganda ang kinalabasan ng Operation Here, Kitty-Kitty, ah. Ako? Sa labas ang gagaling yung ingay, ah.
Teka! Matanda yung pusa rito! Saan ba nagaling ang mga to? Alis! Alis mo lang ito! Alis! Okay, simulan na natin! Okay, ang galing na naisip mo ah! Sige, ito na ako! Siya na naman? Ikaw kasi eh! Dahil sa Operation Kitty-Kitty mong yung kaya pati si Blanca napunta rito! Oo ba? Dali ko ba? Papatawan niyo! Huwag niyo hayaan makapasok! Kailangan makita ko agad si Eve bago pa niya ako maunahan. Walang duda. Sigurado akong tatapusin ngayon ni Black at si Eve. Sven, makinig ka! Ikaw nang bahala kay Blackcat! Ako naman ang bahala maghanap sa nanotech data! O sige! Mag-ingat ka! Ikaw din! Ano nangyayari? Muscle Town na yun! Meron mga nakapasok! May nakapasok? Si Black Cat yun ah. Yan ba ang pinagmamalaki nilang Chronos Eraser? Huwag kang mag-alala, Flynn. Walang kwenta yan. Isa lang siyang ligaw na pusa na nakapasok dito. Muscle Town na yun! May tao po sa basement! Dun sa may research lab? Puntahan niyo agad. Yes, sir! Nakakatakot naman dito. Masyadong tahimik. Pambihira naman. Ang galing niya. Ang dami na niya napakuha kalaban. Habang tumatakbo siya, sinisira niya na yung mga surveillance camera. Ginagawa niya lahat yun habang hinahanap si Eve. Samantalang ako, hindi man lang makahabol sa kanya. Pag nagkataon, delikado si Eve. Malamang na mabas lang ni Black at si Eve. Wala na ibang paraan. Gagamitin ko ng kanang mata ko. Vision High in motion! Ha? Aba, teka. Meron dito kakaibang security lock, ah. Tada! Malaki rin ang pinuhunan ko para sa special keycard na to, no? Kaya dapat bumukas ka. Ayan! Eve, dumating na ang tatargetin mo. Ang tatargetin ko? Oo, tama ang sinabi mo. Eve, siya yung assassin na nagngangalang Black Cat. At siya rin yung sumalaki sa rest house ko noong isang araw. Ikaw ang talagang hinahanap niya. At hindi niya alam na isa kang halimaw. Halimaw? Oo, tama. Isa kang ang halimaw. Isa akong halimaw. Oo, at isa kang natatanging halimaw. Kakaiba ka. Halimaw? Huwag mong kalimutan kung ano ka. Ang dapat mo lang gawin, maghanap na mabibiktima. Imposible. Paano nangyari nagkaroon ng sariling pag-iisip ang isang bioweapon na tulad ni Eve? Master Tornio, nandiyan na siya. Malapit na siya dito. Makinig ka, Eve. Isa kang halimaw. Kaya tapusin mo yung biktima. Anong nangyari? Sinong may gawa nito? Mga tips sa paggawa ng rolled omelette para hindi maging toxic waste? Ano naman to? Tiarju Lunatic. Teka, siya yung pasimuno ng nanotechnology. Ha? Nakakagulat ang bilis niya. Malapit niya na pumarating ang silid ni Eve. Ipahabol mo sa ating mga tauhan. Sige, Flint. Ihanda mo na yung NS Amplifier Oscillator.
Kaya lang, Master, hindi pa huwi natatapos gawin. Sige ho, ipahanda ko na ngayon din! Ayos lang kahit na dumating ka pa. Tingnan natin. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang resulta ng ginawa kong nanotech weapon. Nandito na siya. Ano bang lugar ito? Para namang museum ng mga halimaw. Tingnan ko nga. Nanotechnology na nilikha sa pamamagitan ng G-cells. Ito namang isang to, fusion ng nanotechnology at skeletal gene sa pamamagitan ng pagtitake ng OD weaponry. Paulit-ulit lang nilang ginagawa tong mga eksperimento na hindi naman nila naiintindihan. O, paano? Tara, halika na. Hindi ba nangako ko sa'yo? Sabi ko kakain tayo ng masarap. Candy lang yan. Matamis ba? Masarap? Sige, kung hindi masarap yan, tara na. Para makakain na tayo ng talaga masarap na pagkain. Gaya ng ham. Halika na. Kailangan makaalis tayo agad dito. Teka, bakit ba? Ayos ka lang ba? Huwag mo nga akong tatakutin. Hindi tama yun, ha? Yung candy, sinisip-sip yan hanggang lumiit. Hoy, teka, ano ba yung ginagawa mo? Ano ba? Tigilan mo nga yan! Teka, panyo ko yan. Binigyan ko siya ng ice cream, tapos inigay ko sa kanya yung panyo ko. Tapos pinapunas niya sa bibig niya. Okay, naiintindihan kita. Pero yung panyo, kailangan mo na ilaban. Teka! Andito na. Wagip! Nakakaamoy ako ng dugo. Nakakaamoy ako ng dugo. Meron ako ngayong naaamoy na dugo. Isa akong halimaw. Isa akong kakaibang halimaw. Isa akong kakaibang halimaw. Isang ultimate bioweapon mo ba niyo? Kung galing siya yun. Paano ba? Gawin mo na! Tapusin mo na si Blanca! Isa kang halimaw! Sabi niya isa akong halimaw. Huwag kang makinig sa kanya! Hindi ka halimaw! Ano bang hinihintay mo, Eve? Tapusin mo na si Blanca ngayon din! Tumigil ka, Torneo! Hindi ako makakapayag na paslangin niya kahit na sino! Ha! Bukod pala sa pusa, mukhang meron pa pala naligaw dyan na isang daga. Hindi ako daga, ha? Isa akong sweeper! Sweeper? Halika na, Eve. Para makakain na tayo ng masarap. Ng masarap?
Pasensya na, pero hindi na yun mangyayari. Kailangan ko na siyang tapusin ngayon. Kung ganun, ang ibig mo sabihin susunod ka sa kahit anong iutos sa'yo ng master mo? Nakita mo naman, hindi ba? Delikado naman natili pa siyang buhay. Basta mapanganib kahit nasa katawan ng bata, dapat mawala. Ganun ba? Yun ang utos sa Hindi akin. ko talaga kayo maintindihan! Ah! Halika na! Eve, ano ba tong ginagawa mo? Dalian mo, tapusin mo na ngayon si Black Cat. Huwag mo sabihin na nasasama kang tumakas sa dagang yan. Ganun ba? Flint, ano pang tinatayo mo? Gawin mo na! Pero, Master! Corneo! Ano yan? Anong ginagawa mo kay Eve? Ginagawa ng card na yan na patigilin ng kontrol sa nanotechnology na nakakabit ngayon sa loob ng katawan ni Eve. Ano? Sige na, Eve! Tapusin mo na ngayon si Black Cat! Eve, wag! Flint, ang attache case. Oo! Hindi niya na yan kakailanganin pa. Alam mo ang lakas ng loob mo, Sweeper. Kahit na mapanganib, pinuntahan mo pa rin si Eve. Bakit? Ano bang kailangan mo sa kanya? Torneo, ano na naman ang ginagawa mo kay Eve? Eve, hintayin mo ako. Konti na lang. May babalik na kita sa dati mong katauhan! Bigo ako. Hindi rin ako nagtagumpay. Master Torneo! Yung research lab sa basement! Bakit? Ano ba nangyari doon? Ang kinabukasan ko, wala na. Nasunog na. Huwag, Master Torneo! Delikado ho yan! Ikaw bang gumawa nun? Hindi ako. Nung oras na dumating ako sa laboratory, sira na ang lahat ng mga nandun. Ibig sabihin, ang may kagagawa nun si Black Cat. Siguro. Kung nagkataong ikaw una, sisirain mo rin yan, di ba? Sa ganitong pagkakataon, hindi mahalaga ang pera, tama ba? Sven, wala naman ako talagang balak na itago yun sa'yo. Pero yung nasirang military facility na may tinatagong nanotechnology, inaamin kong nanatili ako sandali sa paligid ng lugar na yon. Maraming magandang bulaklak ang tumutubo ron at tahimik ang lugar na yon. Ganun ba? Ang mahalaga, anong gagawin mo sa batang yan? Ano? Ikaw pala? Black Cat. Kung hindi mo kaya magpaputok, eh di wag. Yun lang ang sagot doon. Yung lalaking yun talaga. Si Train Hartnett. Medyo nasobrahan yata siya sa pagpapakitang gilas. Pero ganun pa man, nagtagumpay pa rin. At kahit na medyo matagalan, dapat magawa na maayos at naaayon sa patakaran ng isang misyon.
Walang dapat aksayahin na pera at panahon. Katanggap-tanggap naman ang resulta at naayos sa plano ang lahat ng nangyari. Kaya hayaan na natin. Magandang gabi sa'yo! Bakit ba? Sabihin mo, meron bang magandang nangyari sa'yo? Wala naman. Oo nga pala, hanggang ngayon hindi ko pa alam ang pangalan mo. All that I see and hear now is new to me. And from what I